Retokadang buhay ni Elora. Nagmamadali si Neil patungo sa morgue kung saan naroon ang walang buhay niyang asawa na si Ara. Galing sa Amerika si Neil at ngayong ika-2 taong anibersaryo ng kanilang kasal ay balak niyang isorpresa ito. Ngunit siya ang nasorpresa nang ibalita ni Zaldi ang malagim na sinapit ni Ara. Itinulak ni Laila si Ara sa tubig noong gabing naroon sila sa yate. Si Laila Montenegro ang stepsister ni Ara na matagal nang inggit na inggit sa natamong mana ng kapatid. Wala kasing iniwang malaking pera ang kanilang ama, kundi ang mansyon nito sa Santa Lucia at 20% share sa kumpanya. Samantalang kay Ara naman ay lahat ng pera sa 5 bangko at ari-arian sa syudad. Mabait si Ara kaya kahit punong-puno ng kaplastikan ng kapatid na si Laila ay hinahayaan na lang niya ito. Isang araw ay inimbita siya ni Laila na samahan ito sa bagong biling yate. Nagkaroon sila ng pagtatalo at humantong sa pagtulak ni Laila sa kapatid. Hinayaan niyang malunod ito at nanginginig na pumasok sa loob ng yate na parang walang nangyari. Agad namang napindot ni Ara ang hugis remote control na ipinabaon sa kanya ni Zaldi. Malaki ang pagdududa ni Neil sa mga Montenegro kaya pinabantayan niya kay Zaldi ang asawa. At dahil maalam sa teknolohiya ay nakagawa si Zaldi ng mga kakatuwang bagay tulad ng emergency alarm na magagamit sa oras ng panganib. Ngunit huli na dahil ng matunton ni Zaldi ay wala na itong buhay habang hawak-hawak ang bagay na gawa niya. Nung gabing yon ay hindi na niya nakita si Laila sa yate, ngunit ang hinala niya ay natakot ito kaya nagkulong sa loob. Samantala, bago sila makarating sa morgue ay hinarap ni Neil si Zaldi. Bakit hindi mo siya sinamahan sa yate? Sabi ni Madam Ara, hindi na niya ako kailangan dahil safe naman daw siya sa binigay kong emergency alarm at GPS locator. Kahit na! Nagpatuloy sila sa paglalakad at huminto nang naroon na sila sa harap ng morgue. Iwanan mo muna ako dito. Gusto ko makasama kahit sa huling sandali ang asawa ko. I'm sorry, Neil. Iniwan siya ni Zaldi at dahan-dahang pumasok sa loob si Neil. Habang humahakbang siyang papalapit sa katawang nakatabing ng puting kumot, ay naririnig pa niya ang mga huling salita ni Ara sa kanyang isip. Ito ang mga tagpo bago siya umalis. Ingat ka, Neil. I love you, Ara. Pag-uwi ko, kailangan na nating subukang gumawa ng baby. No more excuses, kaya wrap everything dahil mag-honeymoon tayo. Namumulang tinampal ni Ara si Neil dahil sa kapilyo ang sabi nito. Ngunit sa halip na umilag ay sinalo ni Neil ang 2 beses na pagtampal ni Ara sa kanya. Dinala niya ang kamay ng asawa sa puso niya at pinakatitigan si Ara na napapangiti dahil sa kilig. Gusto kong bumuo ng pamilya with you. At kahit kasal na tayo, hindi ko pa rin maramdaman dahil pareho tayong busy sa trabaho at duties natin sa pamilya. Maraming magugutom kapag tumigil ako sa mga plans ko sa negosyong ipinundar ni Dad. Hindi ko sinabing tumigil ka. Pwede mo namang i-oversee ang lahat while resting sa bahay, di ba? Mahirap maging eredera, pero alam mo kung ano masarap? Tumigil sa bahay at umungol habang sinasambit mo ang pangalan ko. Binawi ni Ara ang kanyang kamay at pinaningkitan ng mata si Neil. Puro kakalokohan. Sige na, hindi ka hihintayin ng piloto mo, baka iwanan ka pa. Sarili ko tong airline, no? Kahit na. Go na. Ilang days lang ako ron. Pagbalik ko, ha? Huling halik na palayo ng malambot na labi ni Ara na ngayon ay isa ng malamig na bangkay. Niyakap niya ito at hindi niya napigilan ang pag-alingaw-ngaw ng kanyang boses sa loob ng napakalamig na morgue. Ilang saglit pa ay dumating na ang sumuri sa katawan ni Ara at sa huling sandali ay hinalikan niya ito sa noo. Ipaghihiganti kita. Bubulukin ko sa kulungan ang gumawa sa'yo nito. Lumabas si Neil sa morgue habang pinupunasan ng kanyang luha nang makasalubong niya si Zaldi.
Hanggang ngayon wala pang balita sa mga Montenegro. Mukhang hindi nila alam ang gagawin. Hindi nila pwedeng ideklarang patay na si Ara kung hindi naman nila nahanap ang bangkay niya. Sure ka bang walang nakakita sa'yo ng gabing yon? Wala. Silang dalawa lang ni Leila sa yate. Ano nga palang plano mo? Sa ngayon kailangan nating itago ito. Kilala ko mag-inang Flora at Leila. Hindi sila aamin na sila ang pumatay kay Ara dahil gusto nilang may makuha kay Ara. Tumango lamang si Zaldi kay Neil dahil alam niyang hindi pa ito makapag-decide ng maayos ngayong nagluluksa pa ito sa pagkamatay ni Ara. Ngunit alam niyang hindi ito basta nalang mananahimik at hahayaang mabuhay ng tahimik ang mag-inang Montenegro. Matapos makremate ang labi ni Ara ay agad na dinala ito ni Neil pauwi sa kanilang mansyon at inilagay sa isang kwarto. Pinagbakasyon niya ang lahat ng maids at lahat sila ay may matatanggap na allowance buwan-buwan. Tanging si Neil at Zaldi ang nasa mansyon. 2 araw na ang lumipas. Tahimik pa rin ang mga Montenegro. Naka-all black si Neil nang lumabas ito ng kwarto kung saan nakalagay ang abo ni Ara, na agad namang sinalubong ni Zaldi at inabot ang isang pirasong dokumento. Naamoy ni Zaldi ang matapang na alak mula kay Neil. Pag-inom ng alak na lang ang nagpapanatag kay Neil para kayanin ang sinapit ng kanyang asawa. Dumiretso sila sa loob ng isang opisina na karaniwang ginagamit ni Neil. Nariyan ang impormasyon ni Miss Sarmiento. Namit mo ba siya? Pumayag ba siya sa offer ko? Nasira ang mukha niya dahil sa sunog. At dahil sa insidenteng yun, nagresulta ng ilang ugaling masasabi kong hindi maganda. Pero napakagaling niyang theater actress, kaya alam kong kaya niya to. Bakit hindi mo na lang i-report sa pulis at paimbestigahan ang lahat? Sure namang madadawit ang pangalan ni Leila. No. Palalabasin nilang nagpakamatay si Ara. Hanggang sa yung last will niya at ari-arian, walang kahirap-hirap na mapupunta lamang sa kanila. Gagawin nilang lahat para hindi silang sisihin sa nangyari. At nakapagsimula na ako sa plano ko. Remember, pinakremate ko na si Ara. At ang gusto ko ngayon, merong magpapanggap na Ara. At si Elora lang ang makakagawa niyan. Na-meet ko na siya once, pero kasama ko pa si Ara noon. Sa isang teatro sa Italy. Ipinakita niya ang ilang dokumento ni Elora mula sa simula ng karera sa pag-arte sa teatro sa Italia hanggang sa huling bansang ginanapan nito. Paborito siya ni Ara at espesyal siya sa kanya. Bakit hindi ikaw ang pumunta para naman makausap mo siya ng maayos? Siguro naman hindi kanya tatarayan at iisiping may binabala ka lang sa kanya. After 9 days, hindi ko gustong iwan si Ara. Paano kung bigla na lang gumalaw ang mga Montenegro? Sandaling natahimik si Neil dahil hindi niya maaaring hayaan na lang at isang tabi ang lahat habang siya ay nagluluksa. Matapos ang kanilang usapan ay muling naiwan si Neil kaya bumalik siya sa loob ng kwarto kung saan nakalagay sa isang maliit na altar ang abo ni Ara. Muli siyang nagsali ng alak at umupo sa isang upuan at hinawakan niya ang maliit na wedding photo nila ni Ara. Muli siyang naluha dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ara, bakit mo naman ako agad iniwan? Marami pa tayong pangarap Kasalanan to ng mag-inang yun. Magbabayad sila ng malaki. Honey, ayokong iwanan ka. Pero ito lang ang paraan para makausap si Elora. Kinabukasan ay umalis si Neil para pumunta sa studio ni Elora sa isang probinsya. Simula nang masunog ang kabilang mukha nito sa isang insidente, kasabay nitong naglaho ang karera nito sa teatro. Kaya lahat ng pera ni Elora ay inilagay sa isang studio kung saan ay nakakapagpinta pa rin kahit hindi na nakakaganap sa entablado. 5 oras siyang bumiyahe at huminto sa studio nito na malapit sa isang simbahan. Nagpalingalinga si Neil sa paligid at makaraan ng ilang pagbuga ng hangin ay lumakad siya papasok sa loob. Dire-diretso siya sa loob hanggang bumungad sa kanya ang babaeng nakatalikod na katulad ni Ara, kaya nangilid ang luha niya habang lumalapit dito.
Ara, Nang marinig ni Elora ang boses ni Neil ay agad siyang humarap at yumuko dahil hindi niya suot ang maskara niya. oh, I'm sorry. Kamukha ka kasi ng wife ko eh. Anyway, pwede ka bang makausap sandali? Tumangulang si Elora dahil parang pamilyar ito at hindi maialis ang paghanga niyang nararamdaman dahil sa tangkad nito at gandang lalaki. Nakasuot ito ng black suit, ngunit amoy na amoy niya ang alak dito kaya medyo dumistansya siya nang makarating sila sa kanyang opisina. Have a seat, Mr. I'm Neil Del Fiero. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Sarmiento. Wala nang kukuha sa'yo para gumanap sa entablado dahil sa nangyari sa mukha mo. Pero sure akong hindi mo tatanggihan ang offer ko sa'yo. I get it, Mr. Del Fiero. Kasama mo yung matandang lalaki na nagpunta rito para isampal sa akin ang pera mo. Yes, hindi na ako aarte sa entablado. Pero kaya ko pa namang suportahan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagpipinta. Mukha lang ang nasira sa akin, hindi ang katawan ko. Napailing si Neil dahil tulad ng sabi ni Zaldi ay may pagkamataray ito. Natatandaan mo ba si Ara, yung babaeng dumalaw sa'yo sa Milan? Wife ko siya. At siya ang dahilan kung bakit kailangan kita. Wala na siya. Nang marinig ni Elora ang pangalan ni Ara ay biglang namilog ang mga mata niya. Kilala niya ang babae at natatandaan niya ito. Nakita sila sa Italia kung saan siya nagsimulang umarte. Wala na siya? Paano? She was murdered. Gusto kong maghiganti sa gumawa sa kanya nun. Si Ara ay numero 1 fan mo. At lahat ng gawin mo ay ginawa niya. She really changed lalo na sa pananamit at paggalaw. Dati nga, nais pa niyang mag-take ng theater lessons para makasama ka sa isang play. Pero hindi niya nagawa dahil nakatali siya sa maraming responsibilidad. Bakas sa boses ni Neil ang labis na pagkalungkot kaya inabutan siya ni Elora ng tissue. Hindi ko na siya nakita after may nangyari sa akin. Umuwi ako dito at nagtayo ng studio dahil kahit papaano ay walang kumine-question sa inabot kong kamalasan. Magtulungan tayo, Miss Elora. Gusto ko lang bigyan ng leksyon ng pamilya ni Ara at magbayad sila ng malaki sa pag-agaw nila sa buhay ng asawa ko. Anong maaari kong gawin kay Miss Ara? Hindi ba ako mapapahamak? Kailangan mong magpanggap na Ara. Hanggang sa makahanap ako ng ebidensyang magdidiin kay Leila. Nasisiraan ka na ba? Paano naman ako magpapanggap na Miss Ara kung ganito ang mukha ko? Isa akong plastic surgeon at marami akong katuwang na doktor sa Amerika para magsagawa ng plastic surgery. All you have to do is to say yes. Pero, bakit ako? Kung mayroong isang gaganap sa buhay niya, siguro ibibigay niyang spotlight sa'yo. Take this as your last act. After nito, bibigyan kita ng pera para makapagsimula ulit. Kahit dala-dala mo na ang mukha ng asawa ko. Kailan ako operahan? After mong mapirmahan ang kontrata, siguro maaari na tayong umalis. Hanggang kailan ako magpapanggap? A year or two. Pero hindi ko hahayaang humaba ng ganong katagal. Gusto ko lang mapanagot ang mag-ina na yon. Sige, pumapayag na ako. Pupunta si Saldi para sunduin ka mamayang gabi. Dadaling ka niya agad-agad sa airport. Susunod ako in a few days. Don't worry, ako ang sasagot sa lahat ng kailangan mo. Just ready your passport. Pinagmasdan niya ang napaka-istriktong si Neil habang nagsasalita ito at nang matapos ay tumayo ito. Umalis nang hindi siya nililingon. Ramdam niya ang kalungkutang pinagdadaanan nito at kahit hindi pa malinaw kay Elora ang gagawin niya ay isa lang ang nasa isip niya. Ang maging maayos ang mukha niya upang makabalik sa teatro. Bumiyahe pabalik si Neil at dali-dali niyang inayos ang pipirmahan ni Elora. Tumawag siya sa kanyang mga kapwa-doktor sa Amerika upang i-schedule ang plastic surgery ni Elora. Isasalang ito agad pagdating sa Amerika at ang mga sumunod, si Zaldi na ang umasikaso. Inihatid niya si Elora sa airport at sinundo naman ito ng isa sa mga kasamahan ni Neil doon. Sumapit ang ika-4 na araw ni Ara at hindi na siya nagulat nang biglang magpatawag ng meeting si Flora Montenegro.
Dahil ito sa pag-absent ni Ara nang walang paalam sa trabaho. Alam niyang kapag umalingasaw ang pagkawala nito, ay samot-saring espekulasyon ang yayanig sa buong kumpanya. Nanlaki ang mata ni Flora nang sinilang humarap sa meeting. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Simple namang umiti si Neil at umupo sa upuan na para kay Ara. I'm sorry. Wala si Ara sa bansa dahil biglaan ang pag-alis niya. Mukhang nagbunga na ang pagsisikap namin mag-asawang makabuo. Dumadalas ang pagsama ng pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Kaya pinaalagaan ko siya sa kakilala kong OB-GYN na nasa Amerika. I think buntis ang asawa ko. Nagpalakpakan sila dahil sa tuwa maliban kay Flora na ilang beses umiling sa pagkadismaya. Pero hindi niya pwedeng iwanan ang post niya ng basta-basta. Halos anak ko na siya pero bakit hindi man lang niya sinabi ang bagay na yan? Anyway, next month gusto ko siyang makita sa meeting. Alam mo naman pong maraming pamahiin sa pamilya. Hindi ko muna ipinaalam sa inyo dahil ayoko mausog. Isa pa, talagang hinintay namin ang pagkakaroon ng anak. Anyway, she'll be here by next month sa board meeting. Kumusta pala si Leila? Ang sabi ni Ara, napakaganda daw ng biniling yate ni Leila. Lalong nanlaki ang mata ng matanda nang biglang banggitin ni Neil ang pangalan ni Laila. She's okay. Nasa bahay. Alright, nag-alala lang ako dahil sa ilang araw na absences ni Ara. May project pa tayo sa Santa Lucia. Inaayos na ni Dom ang tungkol dyan. Kung may iba pa po kayong inquiries, walang hindi nalalaman si Assistant Dom dahil napaka-hands-on ni Ara sa mga empleyado niya. Okay. O siya, mauuna na ako. Hindi pa tapos ang meeting ay bigla na lang nagpaalam ang matanda na ikinakunot ng noo ni Neil. Nagpatuloy ang meeting at kalauna na inaiwan si Neil. Dumiretso siya sa opisina ni Dom upang ibilin ng lahat. Matapos ay dumiretso siya sa opisina ni Ara at nagsalin siya ng alak. Ilang saglit pa ay may kumatok. Pinagbuksan niya ito at iniluwa ng pintong yon ay si Zaldi. Halika na, umuwi na tayo. Flight mo na mamayang madaling araw. Ang lahat ay nakaayos na, ikaw na lang ang hinihintay. Tingin mo, may iwan ko si Ara? Ginagawa mo ito para sa kanya. Pull yourself together, Neil. It's hard. Ang hirap. Nilagok niya ang alak na parang hindi niya na nalalasahan ang pait at ang alkohol nito. Alam ni Zaldi na anumang oras ay mawawala na ito sa katinuan kaya inagaw niya ang alak at baso. Matapos ay inakay ni Zaldi si Neil palabas ng opisina. Ipinag-drive niya ang amo pabalik sa mansyon at dinala sa boxing ring nito sa basement. Hinagis ni Zaldi ang pair of boxing gloves at ipinasuot ang mouthpiece ni Neil. Suntukan tayo dito para mailabas mo yung galit mo. Isinuot naman ni Neil ang mouthpiece at hinubad ang kanyang coat. Inililis ang sleeves ng kanyang polo at isinuot ang boxing gloves. Tiningnan niya ng matalim si Zaldi. Ganito ang ginagawa ni Zaldi kay Neil kapag galit ito. Naging matapat si Zaldi kay Neil simula nang mag-aral ito sa high school. Walang pakialam ang pamilya ni Neil, kaya siya ang tumayong ama rito. Nakita niyang maging ganito si Neil nang ipahiya ito sa isang party ng mismong ina nito. Dating boksingero si Zaldi bago niya tanggapin ang trabaho sa mga Del Fierro. Nagsuntukan sila hanggang hindi bumabagsak si Neil. Agad namang nilapatan ng yelo ni Zaldi ang sugat ni Neil. Nang sandaling yon, nakita niya kung paano ito umiyak na parang bata. Neil, hinihintay ni Ara ang hustisya. Kaya wag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Di ako makatulog dahil sa tuwing nakakatulog ako, naririnig ko si Ara na humihingi ng tulong at umiiyak. Sundan ko na lang kaya siya. Kung susunod ka, tingin mo magkikita kayo? Pero miss na miss ko na siya! Tumagal pa ng ilang oras ang pagwawala ni Neil hanggang sa manghina siya at mabingi. Nakatulog ito dahil sa itinurok ni Zaldi na pampakalma rito. Sa paggising niya ay wala siyang kibo na naghanda para sa flight niya.
Pinigilan ni Neil ang sariling puntahan si Ara sa kwarto. Hindi niya sasayangin ang oras sa pag-iyak at paghagulkol habang hinahayaang maging malaya ang mag-ina. Dumating siya sa Amerika at sinimula ng proseso ng plastic surgery ni Elora. Si Ara ang nasa isip niya sa bawat minutong dumadaan at dahil sa sobrang niyang pagod ay nakatulog siya matapos ang operasyon. Ilang oras pa ang dumaan hanggang maramdaman ni Neil ang pagdampi ng mainit na kamay sa kanyang mukha. Nasambit niya agad ang pangalan ni Ara, ngunit muli ulit siyang napakunot noo dahil naalala niya ang kanyang asawang wala na. Pinuntahan niya si Elora sa recovery room at pinagmasdan ito. Nagpabalik-balik siya na parang may binuo sa kanyang sarili at kumpiyansa sa mga desisyon niya. Samantala, sa mansyon ni na Flora ay nagwawala sa galit si Laila at lasing na lasing ito. Paano nasa Amerika siya? Nakita ko siya, Mom. Nakita ko siyang nalaglag sa tubig. Keep your mouth shut. Maririnig ka ni Rosa. Mom, she's dead. Pero hindi pa nakikita ang katawan niya. Wala pa rin bang report yung mga inutusan mo sa lake? Kung patay na siya, lulutang yon. O kung buhay pa nga siya. Laila, ipagdasal mong patay ng babaeng yun. Dahil kung hindi, ikaw ang malalagot. As if may makikinig sa prayers ko. Iha, pwede nating palabasin na suicide ang nangyari para ibunto ng lahat sa asawa niya. And her inheritance? Of course, gagawin natin ang lahat para mapasayo yun. Basta isa lang ang ipangako mo. Pabayaran mo ang lahat ng utang ko sa kasino. Sumilay ang ngiti sa labi ni Laila matapos marinig ang ina sa mga pinaplano nito. Kaya, kailangan na nating makuha ang katawan niya. I was there, Mom. Nakita ko siyang lumubog sa tubig habang humihingi ng tulong. Shh! Marami pa kasing kaartihan si Ara. Ayun tuloy, mga isda na lang ng lake ang makikinabang sa kanya. Ma'am, paano kung ako ang sisihin dahil ako ang huling kasama niya? Neil's bodyguard will prove that. Kaya i-ready mo na ang acting skills mo. Kailangan mo silang mapaniwalang bigla na lang nawala si Ara that night and you found her suicide note. How about the CCTV on that yacht? Dinilit ko na yun. Just remember, walang iniwan ang tatay mo. Kaya kukunin natin ang lahat ng meron ng anak niya. Ngumiti si Flora sa anak at niyakap ito. Halos isang linggo ang lumipas at unti-unti nang humihilom ang mukha ni Elora. May pamamaga pa rin at hindi pa rin siya komportable. Ngunit kakaiba ang mga makabagong machine at pamamaraan ng mga doktor na kinabibilangan ni Neil. Sabi nga sa isang article, miracle hands daw sila kung bansagan dahil sa pagka-restore ng mukha ni Elora at pagguhulma sa isa pang mukha. Kailan ako makakauwi? Soon. Sa ngayon magtiis ka muna sa mga liquid dahil sariwa pa at para mas mapabilis ang paggaling ng mga sugat mo. Take rest habang pinakikinggan mo ang boses ng asawa ko. Kailangan maging familiar ka sa boses niya at kung paano siya magsalita. Parang ako naman ang nagsasalita. Bakit sobra naman ang ginawa niyang panggagaya sa akin? Dahil gusto niyang maging ibang tao at isilid ang sarili niya sa isang maskara. Natahimik si Elora dahil habang pinakikinggan niya ang boses ni Ara ay naririnig niya ang kanyang sarili. Isa siyang artista at masasabing isa sa mga talentado sa larangan ng pag-arte sa entablado. Sa totoo lang ay retokada si Ara dahil pinilit niyang maging kamukha ni Elora noon at halos masamid siya habang humihigop ng soup nang makitang nakatitig sa kanya si Neil. Iniwas niya ang kanyang tingin dahil nakaramdam siya ng pagkahiya at kahit may benda pa ang kanyang mukha ay naroon ng namumuong pagkailang sa lalaki. Matapos kunin ni Neil ang kanyang pinakainan ay lumabas ito habang nakikinig pa rin kay Elora sa mga videos ni Ara. Ang hindi niya lubos maisip ay magsasama sila sa iisang bahay at mabubuhay bilang mag-asawa. Ilang beses siyang napabuga ng hangin at ipinikit niya ang kanyang mga mata hanggang sa makatulog siya. Hindi ba't diretso lang ang daan? Bakit nasa katauhan ako ng isang kawawang babae na itinulak sa isang bangin? Paano kung ganun din ang aking sapitin?
Paano kung bigla akong itulak sa kamatayan? Kamatayan! Naramdaman niya ang mainit na palad sa kanyang kamay. Pagdilat ng kanyang mga mata, puting kisame ang sumalubong sa kanya. Nananaginip lamang si Elora at sa kanyang pagtingin sa kanyang gilid ay sinalubong naman siya ng kunot noong si Neil. Nakahawak pa rin ito sa kanyang kamay. Narinig kitang umuungol. Nanaginip ka? Bangungot. Binangungot ako. Para ako nahuhulog sa isang bangin. Napatingin siya sa kamay niya na hawak pa rin ni Neil dahil pinipisil-pisil ito ng lalaki. Muli niyang tiningnan si Neil na nooy nakatingin din sa kanya. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Alam kong nag-aalangan ka at natatakot na baka sapitin mo rin ang nangyari kay Ara. Poprotektahan kita from now on. Pinawi niya ang kanyang kamay kay Neil. Nasaan ka ba noong mga panahon na yun? Nandito ako for a medical thing. Isa akong surgeon. More often nandito ako dahil dito ang work ko. And I hate myself for not being around and not saving her. Ito na lang ang kaya kong gawin. Ang mapanagot ang taong nasa likod ng pagkamatay niya. Kaya please, tulungan mo ko, Elora. Lalo tuloy ako na-curious sa buhay ng number 1 fan ko. Aralin mo lang lahat. At kapag ready ka na, ipapakita ko sa iyo ang flow ng business along with the board and shareholders ng kumpanya at mga upcoming plans. Kailangan natin ng tulong ng mga strategic consultant na kilala ko para mas maging malinaw sa iyo ang buhay at mundong ginagalawan ni Ara. Para ko nga arte na may 1,000 scenes ang script. Alam kong kayang-kaya mo ito. Natahimik si Elora nang marinig niya ang mga salitang yon mula kay Neil na pinalalakas ang loob niya. Meron siyang naramdamang kuryenteng bigla na lang pumitik nang pisil-pisilin ni Neil ang kanyang kamay. Ang laki ng pinagkaiba nito simula nang magkita sila sa studio. Sopistikado ito at mukhang masungit, ngunit ngayon ay nagagawa pang hawakan ng kamay niya na para silang close at matagal nang magkakilala. Lumipas pa ang ilang linggo at sumapit na ang araw kung saan tatanggalin na ang benda sa mukha ni Elora. May kaunting swelling pa pero mawawala naman daw ito bago sila umuwi ni Neil. Ilang doktor ang kaharap nila at sa kanyang gilid naroon si Neil na kanina pa nais makita ang kanyang mukha. Namilog ang mata niya nung makita ang ibang babae sa salamin. Talagang may kakaibang milagro ang kamay ng mga doktor na nagsasagawa ng operasyon. Hanggang isa-isang umalis sa mga doktor at natira na lamang sila ni Neil. Nakita niya ang katatwang pagngiti ni Neil at alam niyang ganun lamang ito dahil nasa kanya na ang mukha ng asawa nitong si Ara. Umupo ito sa kanyang tabi kaya bigla niyang iniwas ang tingin at napahawi siya sa kanyang buhok. Pwede na tayong umuwi sa apartment ko tonight. Okay. Heto ang singsing ni Ara. Kailangan mo nang masanay na suot-suot ang singsing na ito. Tinanggap naman ni Elora ang singsing at sinuot. Kahit ang singsing ay sukat na sukat sa kanyang palasinsingan. Kahit ito ay sukat sa akin. Actually, hindi yan ang original. Replika lang yan. Nasa loob ng urn ni Ara ang tunay. Kaya pala. Umuwi sila ng gabing yon at binigyan siya ng isang kwarto ni Neil kung saan nakaayos na ito kasamang ilang damit ni Ara na naroon. Mukha na ni Ara ang dala ko dahil kailangan maging ako siya. Tulad ng karakter kong si Ana na isinasabuhay ko sa halos isang dekada sa entablado. Magkatulad sina Ana at Ara, biktima sila ng murder. At bilang isang kaluluwa ay nalilibot ko ang mundo ng pumatay sa kanila. Ara, ganyan ka rin ba ngayon? Nasa isip at panaginip ka ng pumatay sa'yo? Habang nakatingin siya sa kisame ay nakita niya ang masayang mukha ni Ara nang dumalaw ito sa backstage para lang makita siya. Pumikit siya at muling hinila sa malalim na pagtulog. Kinabukasan, nagsimula siyang pumasok sa mundo ng negosyo at mundong kinabibilangan ni Ara. Matalino si Elora at agad niyang nakukuha ang flow ng negosyo at ang status nito ngayon sa merkado. Humanga siya dahil ang babaeng kanyang isasabuhay ay isang malakas ang loob at napakagaling sa paghawak ng mga negosyo.
Matapos ang pag-guide sa kanya sa negosyo, sumunod naman ang pagsasalita ng Pino at pagiging edukado. Dito siya medyo nahirapan at nakita ni Neil ang kanyang pagsasalitang mag-isa para kabisaduhin ito. Ilang beses niyang inaral ang pagsasalita ng Pino at paggalaw kapag nasa isang pagtitipon sila. Ipinalagay na rin sa katawan niya ang ilang mga nunal at birthmarks na meron kay Ara. Halos hindi na niya makilala ang sarili sa tuwing haharap siya sa salamin. Ngunit nanlalamig siya bigla dahil nakikita niya ang mukha ng isang babaeng patay na. Sumapit ang huling gabi nila sa apartment na yon at magkaharap sila ni Neil sa hapagkainan. From now on, kailangan mo nang kalimutan si Elora. You are now Ara Montenegro del Fierro, my wife and living heiress of Montenegro Holdings Corporation. Tumango lamang si Elora dahil may sinseridad sa mga sinabi ni Neil. Pinagmasdan niya ang seafood sa kanyang harapan. Hindi niya kayang kainin ang mga yon dahil may allergy siya, kaya napatingin siya kay Neil. That's Ara's favorite food. May allergy ako sa seafood. Well, kailangan mo mag-take ng antihistamine before and after. Kailangan mong sanayin ang sarili mong kumain ng mga pagkain na yan. Okay. Tinapos niya yon at tumakbo siya sa loob ng banyo para isuka ang kanyang kinain. Hindi tinatanggap ng kanyang sikmura ang seafood na kinain niya. Nagulat na lamang siya nang makita si Neil na may dalang tubig at gamot. I'm sorry kung medyo naging harsh ako sa'yo. Gusto ko lang ma-perfect mo ang pagiging Ara. Okay lang. Kasama to sa babayaran mong serbisyo ko. Matapos niyang sabihin na tanggapin ng nasa kamay ni Neil ay tumalikod na ang lalaki. Nagkulong na naman ito sa loob ng sariling kwarto nito. Kapag wala sa paligid si Neil ay nasa kwarto lamang ito at minsan ay hindi ito lumalabas. Sumapit na ang araw na bumalik na sila sa bansa at sa airport pa lang ay inakbayan na siya ni Neil hanggang sa makita nila si Zaldi. Nakashade si Elora kaya hindi nakita ni Zaldi ang kabuuan ng mukha nito. Maligayang pagdating, Mr. and Mrs. Del Fierro. Sumakay sila sa itim na limo at nagulat na lang siya nang hawakan ni Neil ang kanyang nanlalamig na kamay. Kaya mo ito. Isaisip mo lang ang mga inensayo mo sa Amerika. Okay lang na makaramdam ng takot. Pero isipin mong kailangan nating makahanap ng konkretong ebidensya para idiin si Flora at Leila. Oo, I'll keep that in mind. That's good. Ilang oras pa ay dumating na sila sa mansyon at ang unang bumungad sa kanila ay ang mag-inang nagpupumilit na pumasok sa gate. Kaya agad na bumaba sila Neil at Elora. Nakita ni Elora manlaki ang mata ni Leila habang nakakawit ang braso sa kanyang ina. Lalo na nang hubarin niya ang kanyang shades. Natigilan ng mag-ina na lumapit, ngunit agad namang ngumiti si Elora. Hi, Sisi! Tita Flora! Hindi niyo ba ako yayakapin? Lumapit si Leila ngunit bigla na lang itong umatras dahil gulat siyang si Ara ang nakikita nito. Nakita kita. Leila! Mukhang masama ang pakiramdam ni Leila. Gusto ko lang naming salubungin. Nakipagbeso-beso si Elora kay Flora at hindi na maipintang mukha nito. Kaya matapos ay sinundan ni Flora ang anak na nagtatakbo palabas ng malaking gate. Pinagmasdan ni Neil at Elora ang mag-ina na parang nakakita ng multo. Isang totoong multo. Ang multo ng kanilang kasalanan kay Ara. Lumapit si Elora na nakapamewang kay Neil. Nagsisimula pa lang tayo. Sila ang pumatay kay Ara at ngayon, mas lalo silang matatakot sa ginagawa nilang multo. Yan, ang galing mo. Siguro talagang si Ara lang ang nakita nila. Inakay siya ni Neil sa loob ng mansyon at dinala sa kwarto kung saan naroon ang urn ni Ara. Nakita niyang pagpatak ng luha ni Neil habang nagtutulos ng kandila. Kaya tumalikod siya at lumabas. Hindi niya nais makita si Neil sa ganong sitwasyon. Nagpunta siya malapit sa pool at umupo sa isang garden set. Hindi niya napansin ang paglapit ni Zaldi at nagulat na lang siya sa pagsasalita nito. Miss Elora, hindi ko inaasahan na magiging kamukha mo si Madam Ara sa loob ng isang buwan.
Magaling ang surgeon na kinabibilangan ni Mr. Del Fierro. Kahit ako hindi ko inaasahan na magiging perpekto ang operasyon. Halika, ililibot kita sa mansyon habang si Sir Neil ay nasa kwarto ni Ara. Sure. Inilibot siya ni Zaldi sa malawak na mansyon at ipinasyal sa hardin. Hanggang sa maramdaman ni Elora ang pagkahilo, kaya inakay siya ni Zaldi papunta sa sala. At dali-dali naman siyang pinuntahan ni Neil nang makitang nakayuko. Masama ba ang pakiramdam mo? Iniangat ni Elora ang kanyang mukha at pinilit na ngumiti. Jet lag? Still on medications ka pa. Kaya halika. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang bigla siyang buhati ni Neil na parang bagong kasal. Wait, kaya ko naman maglakad. Hindi mo na ako kailangang buhatin. Pero hindi niya napigilan si Neil. Binuhat siya nito paakyat at papasok sa isang kwarto. Ibinaba at napayuko siya dahil amoy na amoy niya ang nakakaakit na pabango nito. Mamayang gabi may mga bagong maid na darating. Kaya mag-rest ka lang. Dahil bukas, babalik ka na sa work, Ara. Okay. Hindi na lamang niya pinansin ang tawag nito sa kanya. Maaring nasa gitna pa rin sila ng pag-arte. Ngunit nang maramdaman niya ang mga kamay nito sa pisngi niya, ay naiangat niya ang mukha niya at ngayon lamang niya naamoy ang matapang na alkohol. May mga bakas pa rin ng luha sa mukha nito. Hinawakan niya ang kamay nito sa pisngi niya at pinilit na tinanggal. Gusto ko lang makasama ang asawa ko, Ara. Neil, ako to si Elora, hindi si Ara. Pati siya'y hindi na rin nakapagpigil dahil sa nararamdamang awa sa lalaki. Kaya niyakap na lamang niya ito. Naiintindihan naman kita, pero magpakatatag ka. Hindi niya na narinig muling nagsalita si Neil. Humiwalay ito at tahimik siyang iniwang mag-isa sa kwarto. Humiga naman siya at tumagilid. Umiyak siya dahil buong buhay niya ay ngayon lamang kumabog ng ganito ang dibdib niya. Hinawakan niya ang dibdib at pumikit. Please, hindi ito ang panahon para pakinggan kita. Pinilit niyang ipahinga ang sarili at magpadala sa pagod na nararamdaman. Ngunit sa tuwing kakabog ang dibdib niya ay nakikita niya ang mukha ni Neil. Kaya napaupo siya at kinuha ang kanyang telepono. Nagpatugtog siya ng music at pinakinggan ang kanta ng kanyang paboritong singer. Muli niyang naramdaman ang kanyang katauhan. Dahil hindi niya maiaalis na maging kampante na maging si Ara. Dahil mas nadadalian siya kaysa ang maging isang Elora na nasira ang mukha at hindi na makababalik sa teatro. Samantala sa paglabas ni Neil ng kwarto ni Elora ay nakasalubong niya naman si Zaldi na may hawak na alak. Nagmadali si Neil na agawin pati ang baso nito. Hoy! Pampatulog ko yan! Pero parang wala itong naririnig. Kaya inagaw niya ang baso at alak at pinaningkitan niya ito ng tingin. Pa-check up ka na ng baga mo. Palagi ka na lang lasing. At si Miss Elora, iniwan ko lang siya saglit sa sala. Nahilo siya eh. She's Ara, not Elora. Nasa kwarto na siya. Probably sleeping by now. Lasing ka na. Huwag kang aakyat doon. Mamaya baka magsisigaw yun. Asawa ko siya. Bakit naman siya sisigaw? Saka, akin na yan. Hindi pa ako lasing. Ano na lang ang sasabihin ni Madam kapag nakita kang ganyan? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako aakyat doon. Bahala ka na nga. Basta akin ang alak na ito. Iniwan siya ni Zaldi sa sala at napabugan na lang siya ng hangin. Muli siyang bumuntong hininga at napatingin sa kwarto kung saan niya dinala si Elora. Humiga siya sa sala at ipinikit ang mga mata. Napangiti siya sa kanyang naiisip dahil aminin man niya o hindi ay sa tuwing nasa paligid si Elora, naiibsa ng sakit na kanyang nararamdaman. Doon na siya nakatulog at hindi man lang nakapagpalit ng damit. Alauna na ng madaling araw nang makaramdam si Elora ng gutom. Ang huling kain niya ay sa eroplano pa. Bumaba siya at nakita niya si Neil na namamaluktot sa sala. Bumalik siya sa kwarto at kumuha ng manipis na blanket. Dahan-dahan niyang inilagay sa katawan ni Neil, ngunit bigla itong dumilat.
dinalhan kita ng blanket. Ara, Nabitiwan niya ang blanket at hinila siya ni Neil, kaya nasubsob siya sa dibdib nito. Sabi nang hindi ako si Ara. Huli na nang mapagtanto niyang naikulong na pala siya sa bisig nito. Ngunit hindi pa rin siya nito binitiwan hanggang sa makawala ang kanyang kanang kamay at dumiretso sa pisngi ni Neil. Hindi ako si Ara. Magising ka na dahil operadang mukha lang ang meron ako. Patay na si Ara. Nandun siya sa kwartong yun. Natigilan si Neil at muli niyang binitiwan si Elora. Iniwan siya nito sa sala. Pinagbasdan ni Neil ang papalayong si Elora na patungo sa kusina. Niyakap niya ang blanket na may pabango ni Ara at tumagilid. Maya-maya pa ay may daladalang isang mangkok si Elora. May sinigang na baboy sa kusina. Ininit ko. Sigurado, mas magiging gising ang diwa mo kapag humigop ka nito habang mainit-init pa. hindi ako gutom. Sige, sabi mo eh. Muli siyang iniwan ni Elora sa sala, ngunit naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang tiyan habang papalayo si Elora. Tumayo siya at sinundan nito. Padabog siyang umupo sa hapagkainan. Ipinagsandok naman siya ni Elora ng pagkain kaya hindi na lang siya umimik. Panakaw-nakaw siyang sinusulyapan ni Neil, kaya sa tuwing hihigop siya ay nasasamit siya. Dahan-dahan lang kasi. Remember, yung mga sugat mo hindi pa totally naghihilom. Sino kaya ang nagpakain sa akin ng seafood? Tapos kapag nasasamid, todo ang paalala. Okay, I'm sorry. Saka, sorry kanina. Hindi na mauulit. Dapat lang dahil nakakahiya kay Ara. Enough. Tumigil na si Elora nang marinig niyang seryosong sabi ni Neil. Umiiral na naman ang pagiging antipatiko nito at masungit. Kaya tinapos na lang niya pagkain at iniwan na si Neil sa hapagkainan. Pumanhik siya sa kwarto at ilang saglit pa ay naligo siya. Sinuot niya ang pares ng pantulog na nakapatong sa side table. Pinatutuyo niya ang kanyang buhok nang biglang pumasok si Neil. Kukunin ko lang ang damit ko. Don't worry, sa'yo ang kwarto na to. Lilipat ako sa kabila. Noon lamang napagtanto ni Elora na yun ang kwarto ni Ara at Neil, kaya bigla niyang tinawag si Neil na nooy papalabas na sa pintuan. Ako na lang ang lilipat. Ako na, don't worry. Doon ako matutulog sa kwarto ni Ara sa ibaba. Hinayaan na lang niyang lalaki sa gusto nito. Hindi na siya muli pang tiningnan ni Neil hanggang sa makalabas dahil ramdam niyang umiiwas din naman ito. Napaupo siya sa kama habang pinatutuyo ang kanyang buhok. Inikot niya ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Napakasimple ng ayos ng loob nito. Matagal siyang nakaupo sa kama dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ngayon ay nasa bahay na siya ng babaeng na-meet niya lang sa backstage at nagtanong ng pangalan niya. Dahan-dahan siyang nahiga at inayos ang kanyang blanket. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nahulog sa isang malalim na pagkakatulog. Kinabukasan, maaga siyang gumising at naligo. Tulad ng pag-practice niya sa Amerika kung paano ayusin ni Ara ang buhok at manamit para sa pagpasok sa opisina, ay ginawa niya. Sa totoo lang ay para talaga siyang si Ara sa kasimplihan. Lumabas na rin siya matapos makapag-ayos at sa hagdan pa lang ay napangangan na si Neil habang kaharap si Zaldi. Ngunit pareho silang umiwas nang magtama ang kani-kanilang mga mata. Mag-breakfast na tayo. Hihintayin ko na lang kayo sa labas. Tumango lamang si Neil kay Zaldi at dumiretso na rin sa dining area. Sinundan na lamang siya ni Elora at naupo na rin. May mga maids na naghanda ng pagkain para sa kanila. Napatingin si Elora kay Neil dahil ang tahimik nito. Ngunit hindi niya na lang ito pinansin dahil kailangan niyang intindihin ang pinagdadaanan nito. Sa kotse ay hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto. Bagkus ay prente itong naupo at walang pakialam sa kanya. Dumating sila sa isang 30-story building na pagmamay-ari ng mga Montenegro. Napalunok siya bago sumakay ng elevator. Ngunit bago sila lumabas ay naramdaman niya ang kamay ni Neil na humawak sa kanya. Relax.
Alam kong kaya mo silang harapin sa meeting. Kung hindi ka makasagot, tingnan mo lang sila dahil madalas gawin niya ni Ara, saka sarkastikong tatawa. Oo. Gawin na lang natin ang nasa kontrata hanggang sa mapanagot natin ang mga may sala. Nang pumasok siya sa conference room, ang lahat ay tumayo. At nang umupo siya, saka lamang umupo ang lahat. Ngunit ang mag-inang Laila at Flora ay hindi man lang natinag sa kinauupuan nila. Nagsimula ang meeting at ang lahat ay bumilib sa angking talino ni Elora. Mas magaling itong maglaro ng mga salita at maglatag ng plano kesa sa mga engineer na gumawa ng plano. Lumaki sa ampunan si Elora at napasama sa mga batang binigyan ng pagkakataong makarating sa Italia at makapag-aral. Matapos ang meeting ay dinala siya ni Neil sa opisina. Nagsalin si Neil ng alak at gayon na lang ang pagkabigla ng lalaki nang agawin sa kanya ito ni Elora. Okay ka lang ba? Nasamid pa si Elora kaya tinapik ni Neil ang kanyang likod. Medyo kinabahan ako pero parang lumakas ang loob ko nang Ano? bigla kang dumating. Bigla ka kasing nawala at nung bumalik ka, doon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na sagutin ang mga katanungan nila sa plano at sa posisyon ng itatayong hotel sa Santa Lucia. May kinailangan lang akong kausapin kaya umalis ako. I see. Okay ka na ba? Oo naman. Naninibago lang ako dahil kay Ara. Kilalang kilala na siya ng bawat tao sa meeting room, samantalang ako, kilala sila base sa katayuan nila at posisyon. Muling nagsalin si Elora ng alak at muling nilagok ang laman. Napaupo na lang si Neil at pinagmasdan niya si Elora habang nagsasalita. Bahagya itong napangiti dahil sa kanyang naiisip. Para na siyang si Ara kahit sa pagsasalita at emosyon na meron siya. Ang hirap niyang iwasan. Mali ito, Neil. Pinigilan niya ang sarili kaya tumayo siya at inagaw kay Elora ang baso at alak. Kailangan niyang pigilan ng sarili na maniwalang si Ara ang kanyang kaharap at hindi ang isang impostor na estranghero. Ibinalik niya ang kanyang emosyon na malamig kay Elora. Hindi maganda ang alak habang nagpapagaling ng mga swell parts sa mukha mo. Since mukha namang napaniwala mo sila sa unang appearance mo, magiging maayos ang pagpapanggap mo sa mga susunod na meeting. Don't worry, papasok ka lang dito, pipirma at magre-review ng mga proposals at financial reports. Yung iba aayusin ni Dom na ngayon ay magiging consultant mo. Tumalikod siya kay Elora at nagsimulang lumakad palabas ng opisina, ngunit napahinto siya nang biglang magsalita si Elora. Salamat, Neil. Tuluyang lumabas ng opisinang yon si Neil. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang pinto. Si Laila naman ang pumasok. Nangingitim ang mga mata nito, halatang hindi maayos ang pagtulog. Ngumiti si Elora at nilapitan ng babae. Sisi! Ngunit hindi ito lumapit, bagkus ay tumakbo sa isang gilid. Kaya lalong lumapit si Elora dito, para na itong may sakit sa pag-iisip. Nakita kita! Lumubog ka at pagluto mo ay… Ano ba sinasabi mo? Patay ka na. Buhay na buhay ako. See? Wag kang lalapit. Binuksan ni Elora ang kanyang telepono para i-record ang sinasabi ni Laila. Ngunit dumating si Flora at halos pati siya ay tabigin. Baby! Laila! Let's go home! May sakit pa siya? Pinanlisikan siya ng mata ni Flora kaya napaatras si Elora. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, magbabayad ka! Kinuha ni Flora ang kamay ni Laila at hinila ito. Niyakap niya at inakay palabas. Sa paglabas nila ay dumating naman si Neil. Nang makalabas sina Flora at Laila ay inilock ni Neil ang pinto. Mukhang na-shock siya nang makita niya ako. In no time, mababaliw na siya. She deserves it. Ano bang gusto mong mangyari sa mag-inang yon? Sinundan niya ng tingin si Neil hanggang umupo ito sa swivel chair. Gusto kong umamin siya sa ginawa niya. Mauungkat ang pagkamatay ni Ara. At yung ginawa mo sa akin, makakasuhan ka rin. Makapareho tayong makulong.
di pipilitin ko silang ibigay sa akin ng 20% shares nila. At patuloy kong popondohan ang Ora et Labore Orphanage. Natigilan si Elora nang marinig niya ang isang pamilyar na lugar. Isa siya sa mga batang nanggaling sa Ora et Labore Orphanage. Galing ako sa Ora et Labore Orphanage. Small world. Halos mula sa lolo ni Ara hanggang kay Ara, sila ang nagpopondo sa orphanage na yon. Noon pa lang, kilalang-kilala na ako ni Ara. Kaya niya ako sinadyang puntahan sa backstage. Might be. Hindi ko inaalam ang nasa isip ni Ara. Basta sinasamahan ko lang siya doon. Bago mananghali ay umuwi sila sa mansyon dahil si Domna ang gagawa ng iba pa. Alam ng lahat na nagdadalang tao si Ara kaya hindi talaga ito dapat magstay sa kumpanya the whole time. Nabitiwan ni Elora ang hawak niyang kutsara nang marinig ito kay Neil. Iwasan mong makita kanilang umiinom ng alak. Ang alam nila, buntis ka. What? I'm sorry. Pwede ka namang gumamit ng mga silikon na nilalagay sa tiyan. Matapos mananghalian ay tumayo ito at pumunta sa kwarto ni Ara. Kaya hindi niya ito muling kinulit dahil wala naman siyang makukuhang maayos na sagot kay Neil. Sa kanyang pag-upo sa garden ay hindi niya naramdaman ang pagdating ni Zalty. Miss Elora, hindi ka ba nahihirapan kay Neil? Mahal na mahal niya si Ara. Kaya niya nagagawa ang mga bagay na hindi niya magawa sa kanyang asawa. Kamukhang kamukha ka ng asawa niya. Malay mo naman plano na talaga niya ito. Ang gumawa ng isa pang Ara para makayanan niya ang lahat. Hindi sila masyadong nagmamahalan dahil pinagkasundo lang sila ng kanika nilang magulang. Parang nangiinsultong tumawa si Elora kay Zalty. Ano ba sinasabi mo? Mahal ni Neil si Ara. Para lang silang magkaibigan. At sinasabi ko lang ang dahilan kung bakit ka nandito. Hindi yan ang nakikita ko. At kung iniisip mo na baka mainlaw ako sa boss mo, hindi mangyayari yun. Walang point para paaminin niya si Leila. Nababaliw na yon. Kaya tinanong mo na ba siya kung anong plano niya sa'yo? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? Mayaman na tao si Neil. Kaya niyang bumili ng isang babae. At dahil ikaw ang pinakagusto ni Madam Ara, kaya hinanap ka niya. Sinungaling ka. Hindi totoo yan. Gagamitin ka niya para malagpasan ang pangungulila niya kay Madam. Dahilan na lang niya na maghihiganti siya. Hindi totoo yan. Pinangakuan niya kung makakabalik ako sa entablado at Marami silang pera. Kaya nilang paikutin ang mundo natin. Umalis na rin si Zalty matapos niyang sabihin yon kay Elora at nanatili pa ang dalaga ron hanggang sa mapansin niya ang pagdidilim ng kalangitan. Kaya nagpasya na siyang pumasok. Naglakad-lakad siya sa kwarto para makapag-isip dahil sa mga sinabi ni Zalty. paano kung niloloko lang ako ni Neil at ganun nga ang plano niya? Na kailangan kong pumalit kay Ara permanently. Tapos makukulong na ako sa katauhang to. Ngunit napawi lang ang lahat nang makita niya si Neil na pumasok sa kwarto. Mukha itong malungkot at hindi maipinta ang mukha. Gusto mong sumama? Saan? Sa paborito kong restaurant kung saan madalas kami ni Ara. Sige. Hindi alintana ni Neil at Elora ang malakas na ulan. Umalis sila at nagpunta sa isang steakhouse. This is our favorite restaurant. Mahilig kami sa ganitong pagkain at sa seafood. I see. Nagulat na lang siya na ipaghiwa siya ni Neil ng karne para itong naiilang ngunit naroon ang pagiging maasikaso ni Neil. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Bakit naman? Wala na si Ara pero parang kasama ko pa rin siya. Nalulungkot lang ako at mabuti na lang nandyan ka. Neil, mahal mo ba si Ara? Sorry na itanong ko lang. Yes, arranged marriage lang kami. Pero matagal ko nang gusto si Ara. Kaya kahit medyo alangan siya, nagpakasal kami. Carefree siya pero tolerated dahil may pangalan siyang iniingatan. Bakit mo naman naitanong? Wala. Anyway, may isa pa sana akong gustong sabihin sa'yo. Tell me.
Wag mo na lang kaya paghigantihan si Laila. Mukhang unti-unti na naman siyang sinisingil ng konsensya niya eh. Neil, Naawa ka sa kanya? Hindi mo pa sila kilala. Siya ang pumatay sa asawa ko. sa itsura niya, para na siyang nawawala sa sarili niya. We'll stick to our plan. Magpanggap ka na, Ara, para hindi nila makuha ang lahat. Napatango na lang siya dahil nagsimula ng magbago ang tono nito. Gayon din ang tingin niya dahil sa mga sinabi ni Zaldi. Tinapos nila ang kanilang pagkain at hindi niya na ulit kinausap pa si Neil. Hindi na ako basta-basta makakaalis sa putera ni Neil. Dahil daladala ko ng mukha ng asawa niya. Pinagmasdan niya si Neil habang nagmamaneho pabalik sa mansyon. Sa totoo lang ay hindi siya mahihirapang mahalin ng isang tulad ni Neil. Ngunit kaya ba niyang maging pangalawa at kaya lang ba siya mamahalin dahil sa kanyang mukha? Bigla niyang naalala ang isang batang nagbigay ng laruang kahoy sa kanya nang minsang umiiyak siya sa ampunan. Ngunit ni isa sa mga nag-alaga sa kanya roon ay hindi ibinigay ang pangalan ng batang nagbigay sa kanya ng paru-paro na gawa sa inukit na kahoy. Meron bang dumi sa mukha ko? Kanina ka pa nakatingin sa akin eh. Binawi ni Elora ang kanyang tingin dahil sa hiya na kanyang naramdaman. Sorry, may naalala lang ako. Really? Siya ba ang first love mo? Hindi. First love agad at paano mo naman nasabing lalaki ang naalala ko? Nakatingin ka sa akin eh. For sure, lalaki ang nasa isip mo. Hindi ko nga alam kung babae ba siya o lalaki. Lumaki ako sa ampunan, Neil. Sa dami ng bata sa ampunan, imposibleng matandaan mo ang bawat bata ron. Hindi siguro siya isa sa amin. Really? Umiiyak ako nun tapos bigla akong tinatawag ni Aling Blesilda. Tapos inabot niya ang isang laruan na gawa sa... Hindi niya na naituloy ang pagkukwento dahil biglang may tumawag kay Neil kaya nanahimik siya at pinagmasdan ng malakas na ulan sa labas. Sorry. Tumawag si Saldi at may kailangan lang kaming puntahan. Kaya ihahatid muna kita sa bahay. Sige. Mabilis ang pagmamaneho ni Neil pabalik ng mansyon. Matapos bumaba ni Elora ng sasakyan, agad na umalis si Neil. Umakyat na lang siya sa itaas para magpalit ng damit. Ngunit nagulat siya nang makita si Laila roon. Namilog ang mata ni Elora sa pagkagulat nang makita ang kutsilyong hawak nito. Unti-unting lumapit si Laila sa kanya, samantalang si Elora naman ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Basa ang mga mata nito at nanlilisik. Hindi ikaw si Ara. Patay na siya. Ako si Ara. Tinulak ko siya at nakita ko namatay siya. Dali-daling kinuha ni Elora ang kanyang telepono at ginamit ang voice recorder. Initsa niya sa kama. Nang mga oras na yun ay wala na sa sariling pag-iisip si Laila. Sino nasa ibabang kwarto? Bakit may aburon? Si Ara yun no? Tinulak mo ako sa yate ng gabing yun. Binalak mo akong patayin. Tama. Dahil sakim ka. Hindi mo man lang ako binigyan ng pera para pambili ko ng yate. Kaya inutang ko yun sa kaibigan ko. Dapat ka lang mamatay. Kapag namatay ka, sa amin mapupunta ang lahat. Makukulong ka, kasama ang nanay mo. Sinugod siya ni Laila at sa unang pagkakataon ay nakatakbo siya sa isang gilid. Sumigaw siya ngunit sa mga oras na yon ay wala ng ibang maid na naroon dahil lahat ng kinuha ni Neil ay bago at stay out. Muling huminto si Laila at muli siyang tiningnan. Ngumisi ito na parang tuluyan ng tinakasan ng katinuan. Impostor! Ano ba sinasabi mo? Ako si Ara. Hindi ikaw si Ara dahil pinatay ko na siya! Muli siyang sinugod ni Laila ng saksak. Kahit pa nakailag siya, nakudlitan pa rin siya sa may braso. Please, Laila, ibaba mo yan. Papatayin ko na ang impostor na Ara para tuluyan na maglaho ang lahat sa'yo. Nanghina si Laila kaya napaupo ito. Kaya lumapit si Elora para agawin sana ang kutsilyo. Laila? Muli siyang inatake ni Laila at ngayon ay hindi na siya nakailag. Ibinaon ni Laila ang kutsilyo sa tagiliran ni Elora.
Unti-unti siyang napaupo at natumba. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng malay ay nakita niyang lalaking pumasok sa kwarto at pinigilan si Laila. Ilang oras pa ang lumipas, unti-unting nagkamalay si Elora. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang puting kisame. Muli niya itong ipinikit para alalahanin ang nangyari. Ngunit napaluha na lang siya dahil sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang tagiliran. Noon ay naalala niya ang pag-atake ni Laila sa kanya. Naramdaman niya ang mainit na palad na nakahawak sa kanyang kanang kamay. Kamay yon ni Neil. Kumusta ka na? I'm sorry. Dapat hindi na kita iniwan sa bahay. Mamamatay na ba ako? Hindi, Elora. Hindi na ako makapapayag na pati ikaw ay mawala sa akin. Isa lang akong replika ni Ara. Si Ara ang totoong mahal mo. Becky ang kaharap mo. Shh, hindi ka dapat magsalita. Kailangan mo magpalakas at makalabas dito. Alam mo bang nagamit ko ang nirecord mo habang kausap mo si Leila? Hindi ko alam na kailangan mo magbuwis ng buhay para lang mapaamin si Leila. Pwede ka namang tumakbo papalabas o iwan siya. Pero anong ginawa mo? Gusto ko na maging si Elora ulit, kahit iba ng mukha ko. Kung mapapaamin ko na siya, matatapos na agad to. Kahit na magbuwis ako ng buhay. Ang pamilya ni Ara ang sumuporta sa akin para makapag-aral sa Italia at maging isang artista. Malaki na ang utang ko kay Ara. Nahihirapan ka na bang maging si Ara? Ako ang dapat sisihin dahil sa pagkuha ko sa'yo. Mapaglaro talagang tadhana, no? Hindi na nagsalita si Neil dahil ang mga huling salita ni Elora ay parang daang-daang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Ngayon pa lang ay nais na niya itong ikulong sa kanyang bisig upang iparamdam na hindi lang ito basta nagpapanggap, kundi nagkaroon na rin ito ng puwang sa kanyang puso bilang isang babae, bilang si Elora. Ilang araw pa ang lumipas bago pumayag makalabas si Elora ng ospital. Hindi naman ganun kalalim ang natamo niyang sugat at swerte na lang dahil wala namang napinsalang mga organ. Dumating sila sa mansyon at sa entrada pa lang ay nakita niya na si Flora na umiiyak. Nang makita niya ang dalawa, halos patakbo itong lumapit at lumuhod sa harap ni Elora. Humarang si Neil dahil sa takot na may gawin ito kay Elora dahil sa ngayon ay nakakulong si Laila. Patawarin mo si Laila. Nagawa lamang niya yun dahil sa akin. Nalulung ako sa kasino at nagkaroon ng malaking utang. Ako may kasalanan niya. Ako ang ipakulong mo. Ilang beses niya akong pinagtangkaang patayin. Kung napatayin niya ako ng mga oras na yon, siguradong gumagawa ka na ng paraan para mapunta sa inyong malaking porsyento ng shares ng kumpanya. Hindi totoo yan, Nia. Para nakitang anak. Mapapatawad ko lang si Laila sa isang kondisyon. Salubong ang kilay ni Neil nang marinig niya ang mga bagay na yun kay Elora. Hindi niya nahahayaang makalabas ng kulungan si Laila dahil sa pagpatay nito kay Ara. Anong patatawarin? Pinagtangkaan ka nilang patayin. Neil, please. Hear me out. Oo, anong kondisyon at gagawin ko? Ara! Ibenta niyo kay Neil ang lahat ng shares niyo sa kumpanya para may ipambayad kayo sa mga pinagkakautangan ninyo. Ha? Kunot noong tumayo si Flora at dahil sa galit ay nais niyang sampalin si Elora. Sa tingin mo, bakit kami naghihirap ng ganito? Dahil sa ama mo. Wala siyang iniwang mana. Tanging kapirasong porsyento lang sa kumpanya. Ano kami mga daga na magkakasya lang sa 20% shares? Samantalang ikaw, ang kapal na mukha mo. Mrs. Montenegro! Kapag itinuloy mo yan, hindi ako magdadalawang isip na sampahan ka ng kaso. Soon, mapipilitan kang ibentang lahat pati ng mansyon dahil gigipitin ka ng mga pinagkakautangan mo. I'm offering you this para na rin sa ikabubuti niyong mag-ina. Now, kung ang tingin mo pa rin sa akin ay masama, problema mo na yon.
Kasalanan ni Alfonso ang lahat. Kasalanan niyo to! Kinuha ni Neil ang kanyang telepono para tawagan si Zaldi at ang security nasa harap ng mansyon para kaladkarin si Flora palabas ng gate. Ilang saglit pa ay nagbago ang emosyon ni Flora. Naging nagmamakaawa ang tono nito. Oo, mapayag na ako. Hayaan mo na kami ni Laila sa probinsya. Lalayo kami tulad ng gusto mo. Hindi na nagsalita pa si Elora dahil naramdaman na naman niya ang pangihina at pagkirot ng kanyang tagiliran. Kaya agad siyang inalalayan ni Neil para makapasok sa loob. Dumating naman si Zaldi para akayin palabas ng mansyon ng matanda. Naupo si Elora sa sala at napangiwi kay Neil. Hanggang ngayon ay kunot pa rin ang noon nito. May mali ba sa desisyon ko? Nakasimangot ka pa rin. Habang nabubuhay ang mag-inang yon, ay threat sila sa buhay mo. Hindi ka magiging safe. Kung nabubuhay pa si Mama, baka ganun din ang gawin ko. Bago ako napunta sa ampunan, nakita ko kung paano pumanaw ang nanay ko. May sakit siya at ako lang na isang batang paslit ang kasama niya. Ano namang magagawa ko? Nagnakaw ako ng pagkain dahil akala ko gutom lang siya. Pero huli na dahil pagbalik ko, malamig na si Mama. Butil-butil na luha ang umago sa pisngi ni Elora. Please, huwag ka nang umiyak sa harap ko. At makakasama sa iyo yan. Dahil sa pag-iyak ni Elora ay hindi napigilan ni Neil ang sariling yakapin nito. Humagkulkol si Elora sa dibdib ni Neil. Ang sakit na sugat ko. Oh, I told you. Dadali na kita sa kwarto para makapagpahinga ka na at yung meds mo, you'll have to take it. Okay. Namilog ang mga mata ni Elora nang dalhin siya sa isang kwarto sa dulo kung saan napakaliwanag dahil sa puting kortina ng bintana at bumagay pa rito ang kulay rosas na pader, parang kwarto ng isang prinsesa. Kaninong kwarto naman to? Sa'yo. Paano naman ako magkakaroon ng sariling kwarto rito? As far as I know bisita mo lang ako rito. Hindi ka bisita dito. Sino nagsabi sa'yo? Si Uncle Zaldi ba? Uncle? Kapag nasa mood ako, natatawag ko siyang uncle. Pero most of the time, Zaldi lang. Gano'n naman kayo ka-close ni Zaldi? Too close para sabihin na sinabi niyang nandito ka dahil gusto ko lang makalimot kay Ara. Napayuko si Elora sa mga sinabi ni Neil dahil hindi na rin niya maitatanggi ang sinagot niya kay Zaldi. Matapos ayusin ang pagkakaupo ni Elora ay naupo na rin si Neil sa kama. The truth is, yes. Naroon ako sa sitwasyon na namimiss ko si Ara. At dahil nandyan ka, gusto kong papaniwalain ang sarili kong buhay pa rin siya. Not knowing na nagiging obsessive na ako at nakakalimutan kong may sarili kang buhay before this. Tutuparin mo pa rin ba ang pangako mo sa akin na pagkatapos nito ay makakabalik ako sa entablado? Oo. Salamat, Neil. Sa ngayon, dito ka muna sa bahay at magpagaling. At yung tungkol sa mga problema natin sa mag-ina, bahala na ang legal team sa kanila. Tumayo si Neil at akmang aalis nang abutin ni Elora ang kamay nito. Neil, saglit. May kailangan ka pa ba? Oo, sana. Yung pouch ko ay nakalagay sa ibabaw ng side table. Maaari mo bang kunin? Sure. Basta hintayin mo na lang ako dito. Lumabas si Neil upang kunin ang hinihiling ni Elora. Sa pagpasok ni Neil sa kwarto ay hindi niya maiwasang malungkot dahil yung kwarto ay dati nilang kwarto ni Ara. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang bawat lambingan, asaran at mga pagkakataong nakikita niyang umiiyak si Ara dahil sa kumpanya. Hindi naging madali ang pagiging CEO nito dahil sa isa itong babae. Bawat sulok ay naroon ng alaala ni Ara kaya iniiwasan niyang matulog dito. Ilang minuto siyang umupo at sa huli ay nilingon niya ang pouch na pinakukuha ni Elora. Tumayo siya at lumapit sa lumang leather brown pouch
Nakabukas ito at nakita niya ang isang bagay na nagpabilis ng kabog ng kanyang dibdib. This is mine. Dali-dali niyang kinuha ang leather brown pouch at binalikan si Elora. Mabilis ang kanyang hakbang habang pumipinting naman ang kanyang dibdib sa kaba. Hindi niya na nagawang kumatok dahil sa pagmamadali. Elora, paano napunta ang bagay na ito sa'yo? Nanlaki naman ang mata ni Elora dahil sa tanong ni Neil. Naalala mo yung batang kinikwento ko sa'yo nung gabi na pabalik tayo from steakhouse? Sa kanya galing yan. Ito ang inukit ko noong 17 years old pa ako at ibinigay kay Ara. Si Ara ang nagpabigay sa akin yan kung ganun. Napaupo si Neil sa kama at ibinigay kay Elora ang leather brown pouch na yun. Ang mahalaga ay napahintukan ito sa pag-iyak nung dumating ka sa ampunan. Sa ilalim niyan, may initials ko. NDF. Pinagmasdan ni Elora ang paru-parong kahoy at tulad ng sabi ni Neil ay may initials ngang nasa ilalim nito. NDF stands for Neil Del Fierro. Tama. Nakakatuwa naman dahil itinago mo pa ito kahit sobrang luma na. Dahil dito pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Sabi kasi nila kapag namatay ng isang tao, nagkakatawang paru-paro sila para dumalo sa mga mahal nila sa buhay. Siguro, kaya laging may napakagandang paru-paro sa kwarto ni Ara sa ibaba. Gusto kong pasalamatan si Ara. Bakit mo naman siya pasasalamatan? Dapat ako muna dahil ako ang may gawa niyan. Salamat. Yan. O sige na, magpahinga ka na. Kailangan mo nang inumin niya mga gamot para mabilis maghilom ang sugat mo. Nang lumabas si Neil sa kwarto ay muling pinagmasdan ni Elora ang inukit na paru-paro. Halos 2 dekada niya na itong iniingatan. Malaking parte ang ampunan sa buhay niya at masasabi niyang kung hindi siya napunta sa Ora et Labore Orphanage ay wala siya ngayon. Ilang linggo ang lumipas at napasa kamay ni Neil at Elora ang shares ni na Flora at Laila. Inilipat sa isang rehabilitation facility si Laila dahil sa drug addiction nito. Hindi na muling malalapitan si Elora ng mag-ina dahil sa restraining order. Matapos ang 1 buwan ay tuluyan ng naghilom ang sugat ni Elora at nakabalik siya sa kumpanya. Ngunit sa kanyang pagbalik ay nag-resign siya bilang CEO at hinayaan ang board para maglagay ng karapat-dapat sa posisyong iiwan niya. Mananatiling siya ang may pinakamalaking parte ng kumpanya, ngunit si Neil na ang mag-aasikaso noon para sa kanya. Sa beranda, hawak-hawak niya ang kopitang may lamang wine habang kaharap si Neil. May 6 to 12 months ka pa para pag-isipan ang mga desisyon mo. Hindi mo na kailangan pang umalis dahil nasasanay ka na sa buhay na ganito. Pilit nang ngumiti si Elora kay Neil. Sa pagbalik ko sa Italia, hindi na Elora ang dadalhin kong pangalan, kundi Ara Montenegro. Siguro naman wala na akong mahihiling pa dahil inayos ni Arang nasira kong mukha dahil sa sunog. Ara Montenegro Del Fierro. Hindi mo naman ipapaanal ang kasal ko kay Ara, hindi ba? Hindi pa naman. Kailangan ako ng mga tao sa kumpanya. At baka kalabitin ako ni Ara kapag iniwang kita. Neil, let's be friends para kay Ara. Inirapan siya ni Neil dahil sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Nilagok ni Neil ang kopita na may lamang alak. Hanggang ngayon pala estranghero pa rin ako sa'yo. Iba ang pagkakakilala ko sa'yo nung una sa backstage, nung kasama mo si Ara. Pinakatitigan siya ni Neil dahil nang puntahan siya ni Ara noon sa backstage ay naroon din si Neil. Ngunit parang wala itong kahilig-hilig sa panonood ng play, kaya hindi naging maganda ang dating nito sa kanya. Akala ko hindi mo ako napansin ang gabing yun. Pinagtawanan mo pang suot kong costume kaya pinandilatan ka ng mata ni Ara. Kaya tumahimik at lumabas. I'm sorry kung naging rude ako sa'yo. At dun sa studio mo, hindi ko sinasadyang sungitan ka. Forget it. Basta, let's be friends. Okay.
Inilahad ni Elora ang kanyang kamay kay Neil at tinanggap naman yon ng lalaki. Pareho silang ngumiti sa isa't isa. Ngunit biglang sumeryoso ang mukha ni Neil. After a year, I will hold a solemn funeral for Ara. Hindi ka ba nagsisisi na tayo lang ang nakakaalam na wala na siya? Ano kaya kung… I don't think they will understand. Iba ang mundong ginagalawan ni Ara. Gusto ko lang pagbayarin ang mag-inang yon. Bakas pa rin ang galit ni Neil habang sinasabi yon. Hanggang sa agawin ni Neil ang kopita ni Elora. Magpahinga ka na. Sige, tutuloy na ako. Good night, Elora. Good night din sa'yo, Neil. Iniwan niya si Neil sa beranda para lamang silang magka-boardmate at ngayon ay magkaibigan. Napatingin si Neil sa kalangitan at bahagyang napangiti. She's leaving after your funeral, Ara. Babalik siya sa entablado at muling aarte kasama ka dahil ipapaalam niya sa mundo na kaya ng isang eredera ang umarte tulad ng nais mo noon. Now, I realize kung bakit siya ang pinili mo sa ampunan na tumupad ng iyong mga pangarap. Nabasa ko ang diary mo, kaya siyang naisip kong hanapin para gumawa nito. Nagpanggap akong walang alam pero sana hindi mo na lang sa akin kinuhang inukit kong paru-paro para naman hindi na tumibok ng ganito ang puso ko. Matagal mo na ba itong plano, Ara? Alam mo na bang bala ka nilang patayin? Bakit hindi ka man lang gumawa ng paraan para mapahaba mo pa ang buhay mo? Para naman kahit papano, nagkaanak pa tayo. Oo nga pala, palabas mo lang sa publiko na mahal mo ko. Dahil sa iniwang pangalan at katayuan ng mga pamilya natin. Pero sinuko mo na lang sana para makalaya ka. Ganon ba yon, Ara? Nakalaya ka naman sa buhay na ito na matagal mo nang nais takbuhan. Saksi ako sa mga luha mo. Pero hindi ka pa rin naging matapang para sa ating dalawa. Muli siyang nagsali ng alak at nilagok yon habang walang patid ang pag-agos ng kanyang luha. Ang galing mo, Ara. Pinanindigan mo talaga na hindi mo ako mamahalin kahit na ipinagkasundo tayo. Sumapit ang funeral ni Ara, ngunit tanging sina Neil, Elora at Zaldi lamang ang naroon. Inilagay nila ang urn ni Ara sa isang kolumbaryo na ipinasadya ni Neil para sa kanyang asawa. Matapos ang funeral ay naghanda na sina Elora at Neil para bumiyahe patungo sa studio. Doon sila mananatili ng ilang oras bago lumipad patungong Italia at sa ilang oras na yon ay hindi siya iniwan ni Neil. Si Neil na rin ang naghatid kay Elora patungong airport. Hinawakan niyang kamay ni Elora na ikinalakas ng pintig ng puso nito at gayon din ng kanya. Nanlaki ang mata ni Elora nang hilahin ni Neil ang kamay niya palapit sa puso nito. Neil, nakakahiya, maraming tao rito. Daming paparazzi sa sarili kong airline. At kukunan lang nila tayo ng photos para patayin ang issue na maghihiwalay tayo. See? Namumula ka dahil sa kilig. Nais ni Elorang bawiin ang kanyang kamay pero mahigpit yung hawak-hawak ni Neil. Publicity? Elora, hindi ka si Ara sa paningin ko. Kakaibang ningning sa mga mata ni Neil ng gabing yon habang pinapanood ang pag-alis ni Elora. Halos 1 taon lamang at kalahati silang nakasama pero kakaiba ito sa kanyang asawa. Kahit dala nito ang pangalan at mukha, ay ibang tao ito kumpara kay Ara na pinag-aralan niyang mahalin. Pero sa huli ay pinili nitong mamatay sa kamay ng mga tinatawag nitong pamilya. Mabilis lumipas ang ilang buwan na nasa Italia si Elora. Unti-unti nang nagpapalit ang panahon at papalamig na. Patungo siya sa isang audition na kailangan niyang ipasa para makuha niya ang role ni Celeste. Kakaiba si Celeste kay Ana dahil ito ay isang matapang at masayahing karakter. Tumapak siya sa entablado suot ang isang manipis na costume. Yumuko siya at binikas ang linya ni Celeste. Sa gitna ng mga nanonood ay may isang lalaking tumayo. May hawak itong bouquet ng bulaklak. Hindi masyadong malinaw ang mukha nito kaya ipinagsawalang bahala na lang ito ni Elora at hinintay niya ang isang hurado
kung pumasa ba siya at nakuha ang role na Celeste. Nang pumalakpak ang hurado ay nagtayuan ng mga nanonood sa audition. Alam na niyang nakuha niya ang role at noon lamang niya nakilala ang lalaking may hawak na bouquet. Walang iba kundi si Neil. Yumuko siya at nagpasalamat. Muli siyang bumalik sa backstage para magpalit ng damit. Sa pasilyo palabas ay nakita niyang nakatayo si Neil. Ilang beses siyang napabuga ng hangin dahil sa ilang buwan niya itong hindi nakita. Ang tagal mo. Ang lamig dito. Nahihiyang inabot ni Neil ang bulaklak kasama ang isang signature paper bag. Binuksan ni Elora ang nasa loob ng paper bag at napangiti siya sa kanyang nakita. Isang scarf ang laman nun, katulad sa suot na scarf ni Neil. Akin na. Isusuot ko sa'yo. Lumalamig na dito. Congratulations nga pala. Salamat. Habang inilalagay ni Neil ang scarf kay Elora, ay hindi niya napigilan na hindi ito pakatitigan. Nagagwapuhan ka na naman sa akin? Alam ko na yan, matagal na. Ito ba alam mo na? Ang alin? Nagulat na lang siya nang maramdaman ang malambot na labi ni Neil sa kanya. Take my another proposal since tapos na yung unang kontrata mo. Magpakasal tayo. Ano? Marry me, Elora Jane Sarmiento. Lalong nanlaki ang mata ni Elora nang lumuhod si Neil sa harap niya at inilahad ang isang box. May laman itong singsing. Tumayo ka na dyan. Dapat manligaw ka muna. Aray ko naman sa first rejection ko. Bumiyahe ako dito para makita ka. Tapos kailangan manligaw muna bago magpakasal? Ano ka, siniswerte? Tinulungan niyang makatayo si Neil at niyakap ng mahigpit. Oh, first base na. Mi piaci, Neil. I mean, gusto kita.